5 years making pilot study for motorcycle taxi, at nag-request pa another 6 months para sa extension, ayon kay Coronel Besita, wala na sigurong dahilan upang extended pa. Hindi lamang po yung LTFRB ang nagkakaroon ng negatibong pananaw ang riding community. And we all know na ang Kongreso talagang makapangyarihan. Pero ang tanong, bakit inabot ito ng ganito katagal? The next interpellator is from the minority, the Honorable Bonifacio Busita. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. Mr. Chair, 5 years in the making na po itong pilot study natin sa motorcycle taxi. And nag-request po ulit ng another 6 months ang TWG. Mr. Chair, may we ask the representative from TWG? Nag-request po kayo ng another 6 months. Do we think after 6 months, Mr. Chair, wala na tayong pwedeng idahilan pa for possible extension? Mr. Chair, wala na ho ako nakikitang dahilan na para extend pa. I think the results of the UP Center would complete everything already, Mr. Chair. Kasi yung market capacity talaga ang isang talagang pinagtatalunan sa technical working group. What would be the market capacity, taking consideration the other modes of service operating in the area. So tama po kayo, the Honorable Congressman Busita, wala na po ako nakikitang rason bakit after 6 months hingi pa ng extension. Let's make that clear, Asek. Yes. You are of the opinion that if this is not completed in May, then the pilot study should stop. Yes, Mr. Chair, that's what we are asking for, 6 months, and that will be the final already, Mr. Chair. Matanong po kayo, how many years have you been in government? More than 5 years, Mr. Chair. Oh, in your 5 years of stay with government, kailan nagkaroon pa ng pilot study na umaabot ng 5 taon? Sige nga. Wala, Chair. This is the first time that I've heard of a pilot study. Kaya nga ako nagtataka eh. There must be a reason somewhere, and at the back of my head, may reason akong alam kung bakit ganito katagal. Asek, yun lang po ang aking isip. Please proceed, Honorable Busita. Mr. Chair, naitanong ko po ito para iparating sa Honorable Committee na ang riding community po mayroong misconception na ang Congress at ang TWG ay mayroong understanding na parang minomonopolize para manatili na 3 lamang yung proponents. In other words, dahil masyadong matagal na po ito, pati po kami dito sa Kongreso nababahidan ng negatibong impression na tayo daw ay may magandang kasunduan. So, Your Honor, ano po yung kasunduan? Ano? Yun silang misconception na may kasunduan. Ibig sabihin po, kaya dapat Mr. Chair, ma-address ito as soon as possible. Kasi hindi lamang po yung LTFRB ang nagkakaroon ng negatibong pananaw ang riding community. And we all know na ang Kongreso talagang makapangyarihan. Pero ang tanong, bakit inabot ito ng ganito katagal? Hindi po natin pwedeng masisi ang riding community, bakit nila iniisip na ganon. And as member of this committee, ako naman po naniniwala na walang connivance yung committee ng transportation and the LTFRB. Ang punto lang po, kaya Mr. Chair, pinarating ko po ito, habang tumatagal ito, lalong nasisira ang pagtingin sa atin ng riding community. And again, may punto po sila eh. Makapangyarihan ng Kongreso, pero bakit ang tagal-tagal? Mr. Chair, pwede po bang malaman doon po sa representative ng TODA na kung mamalasin, TODAs kayo, more or less, ilan po ang tricycles nationwide? Mr. Chair. Mr. Chair,
Actually ho, ang buong Pilipinas, meron po tayong listing sa LTO ng 1.7 million units all over the country. Yun po ang bilang, Mr. Chair, no, sa buong Pilipinas. Pero nasa 3 million po yan kung tutuusin, Mr. Chair. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, naitanong ko po yan kasi po, kung hindi natin may consider properly itong issue na to, hindi lang more than 1 million tricycle drivers ang may tuturing na papatayin natin. Pati pamilya nila, papatayin natin. And, Mr. Chair, considering na 5 years in the making na ito, pwede po bang malaman, ang TWD po ba, mayroong nakikita ng idea how we can protect those tricycle drivers kung ito po ay maisabatas na at matapos itong pilot program? Meron po ba kayong idea, Mr. Chair? Paano sila po protektahan? Mr. Chair, there have been initial discussions on this, but maganda po yung suggestion ni Honorable Fernandez no, na ma-prioritize ang mga tricycle units dito sa proyekto pong ito. That's something we will have to push forward, Mr. Chair. On top of the LGU provision, on top of market capacity studies, it's really involve them in the tricycle study program. Mr. Chair, ang ganda naman po ng sagot ng TWG representative. Pero very broad eh. Parang, kung ako po ang tricycle driver, parang zero yung idea ko na nakuha sa iyo, Mr. Chair. So as of now, 5 years in the making, wala pa po tayong idea paano mapoprotektahan ang mga tricycle drivers. Mr. Chair, I have to admit, no, I mean, sa lahat na binasa ko tungkol sa programang to, I have not seen anything about tricycle. Ito lang lately na pinag-uusapan when we talk about market cap because we, as raised in the last hearing, yung issue ng epekto sa mga tricycle groups. So, it's really something we have to complete in the final report, Mr. Chair. Could you please ask the TUP group to include yung impact of yung approving this motorcycle tax vis-a-vis the other sectors, transportation sectors like tricycles? Yes, Mr. Chair, I've noted it down, not just the tricycle, pati pa rin yung jeepney na baka maapektuhan rin, other modes of public transport service to determine the cap that Yes. would be necessary. Thank Yes, Mr. Chair, I noted it down. Mr. Chair, kaya po naitanong ko ito, wala tayong intention halimbawa na patayin ang hanap buhay ng mga tricycle drivers. Pero kung mas isipin po nating mabuti kapag pinatay natin itong hanap buhay nila, ako bilang dating pulis, ang kasunod po nito, criminality. Why? Ay kung akong tricycle driver, hindi ako papayag na mamamatay ang pamilya ko, na dilat ang mata. Meaning, pagka po hindi natin ito na i-consider properly, milyones na tricycle drivers, maybe some of them, ang direksyon maging kriminal para buhayin yung kanilang pamilya. Kasi, hindi naman natin hinahamak ang mga ito. Most of them, matatanda na, wala nang iba pang direksyon para maghanap buhay. And Mr. Chair, natanong ko po yung TWG representative kung meron na silang nakikita. At dahil wala po kayong nakikita, siguro po Mr. Chair, pag-aralan po na ang kapag may nag-booking sa isang rider at nandun po siya sa isang high-tech naman po tayo ngayon eh. Like for example, Mr. Chair, may nag-booking dito sa Kongreso at alam ng system na mayroong tricycle naman dyan sa labas ng Kongreso at yung nag-book, ang kilometer radius lang na ma-raise niya, say for example, 2 or 3 kilometers. So within the jurisdiction
of Tricycle Driver Association, yung ina-apply kong travel. So siguro Mr. Chair, may consider na hindi ito a-accepten ng system, ng application, so that automatically protected yung Tricycle Drivers Association within the area. Meaning, Mr. Chair, magkaroon po ng design sa application na kapag nag-book ang pasahero at very short distance naman yung range and meron Tricycle Drivers Association within the area, automatically hindi accept yung kanyang booking. Other than that, Mr. Chair, wala po tayong nakikitang protection para sa mga kapatid nating tricycle drivers. And Mr. Chair, nabanggit ko po ito, yes, currently ang issue within Metro Manila lang. Pero pag naisabatas po ito, one thing for sure, gagaya ang mga LGUs. At kapag nangyari po yon, naisabatas ito, hindi protektado ang mga tricycle drivers, alam naman po natin, hindi madali mag-amyenda ng batas. So, definitely, kapag nangyari po yon, mamamatay ang hanap buhay ng mga tricycle drivers. And again, nabanggit ko po ito, pag hindi natin ito na-address properly, parang itutulak natin na mga tricycle drivers maging kriminal para buhayin lamang ang kanilang pamilya, Mr. Chair. Mr. Chair, sa pilot program po natin, doon po sa pick-up range, totoo po ba, Mr. Chair, na walang design o sa application, regardless yung distance nung pipick up na pasahero, Mr. Chair? Linawin ko po, Mr. Chair, sa angkas. Halimbawa po may nag-book sa akin, 2.5 kilometers. Yung po ba ay may extra charge? Mr. Chair, Your Honor, wala po. Wala pong extra Wala. charge. Yes, sir. So kung 3 kilometers, wala din. Yes, sir. Wala po. Wala rin po kaming kahit anong form of surge pricing, Mr. Chair, or any patong po doon sa ating fare po. Hindi, ang punto po, Mr. Chair, kung wala po bang yung limit na at least ang aking pick-up point lang sa pasahero, say for example, 2 kilometers. Beyond that, meron akong additional amount na makukuhang share sa angkas. Wala po bang ganon? Wala po, Mr. Chair. We strictly follow po yung pong fare matrix, Mr. Chair, ng DOTR po. Yes, Mr. Chen, natanong ko po ito kasi parang hindi tama. Pag hindi po nabigyan ng attention itong punto na to, parang hindi po natin nare-regulate in favor of the riders or both parties. Dapat po, Mr. Chair, may consider ng TWG na i-decide ng TWG kung ang maximum range ng pick-up point ay 2 kilometers, 2 kilometers. Kung ang pasahero ko 3 kilometers, may additional charge yon. Tanong, kanino dapat? Babawasin ba yon doon sa share ng angkas or paano? Ang punto lang dito, Mr. Chair, ma-regulate. Kasi paano naman kung malalayo yung pinipick up ko? Unfair naman sa akin as rider. Sa joyride kaya po, Mr. Chair? Mr. Chair, may I? Wala po kaming china-charge doon. Naniniwala po kami kasi na yung TWG fare matrix lang po sinusunod namin. So, katulad po kayo, Mr. Chair, ng angkas, kung 3 kilometers yung pinick up ko, walang extra share na makukuha ko as rider. Wala po, Mr. Chairman. Wala po. Mr. Chair, how about joyride po? Move it, sorry. Mr. Chair, same with Move It po. We don't have any additional charge for that po. So, Mr. Chair, if I may suggest to TWG, pakiconsider po ito para ma-regulate natin properly yung dapat matanggap ng mga kapatid nating riders. Mr. Chair,
Pwede po bang malaman sa ano? Sa angkas? May insidente po ba na yung pasahero nag-book siya? Then, while on the way na yung rider, canceled booking. Nangyayari po ba yon angkas? Yes, Mr. Chair, may nangyayari pong ganito. Mr. Chair, ano po ang proteksyon ng angkas sa rider na nabibiktima ng canceled booking? Mr. Chair, we provide incentives po to our bikers sa mga pagkakataon po na nagka-cancel. So we make them whole po through the app din po. So we top them up po, for example, Mr. Chair. Mr. Chair, remind ko lang po yung proponents, no? Nanonood siguro yung mga riders natin. So make sure po na totoo. So pagka, for the angkas, Mr. Chair, pag nag-cancel daw ng booking, may corresponding amount na matatanggap ako from the angkas, Mr. Chair? That's correct po, Mr. Chair. Mr. Chair, let me verify this as well, but I'm quite confident with this up. So, may idea po tayo magkano ang ibibigay niyong share sa akin pag nag-cancel yung customer. Mr. Chair, if I'll be allowed to, siguro po, come back to the committee with the protocol and the amount po for this one. Thank you, Mr. Chair. Paki-check na rin po ang angkas, Mr. Chair, kung magkano, and dapat po meron ding corresponding rate ito. Halimbawa po, tumakbo na ako ng 2 kilometers, then doon pa lang nag-cancel. Dapat iba ang share na makukuha ko doon or charge compared doon sa nag-booking tapos immediately. Paki-check po ito, TWG, Asik Mendoza, sir. So, you'll submit your... Yes po, Mr. Chair, we'll be sure to submit sa inyo, sa office niyo, Mr. Chair, sa Committee on Yeah, of course, the Transportation, committee. PWG as well. Yes, thank you. Yes. How about the ride, Mr. Chair? Mr. Chair, wala po kaming binibigyan na incentive. Ang ginagawa po namin, iniimbestigahan po namin yung customer. Kasi posibleng trick booking po yun. Pag yun na nangyari, inaano namin yun, sinasanction, kinokontak namin yung customer. Kasi po decision dun po kasi ng consumer yun eh. Kung sakasakali po ganun ng sitwasyon, talagang that's the challenge eh, ng mga biker. Yes, Mr. Chair, if I may suggest to TWG, yes, I agree. Rights ng customer yon. Kunwari, ako pupunta ako ng Cubao, kinancel ko, yes. Pero we have to protect the riders. Imagine, mag-consume siya ng gasolina, oras, punta sa akin, then i-cancel ko. So, dapat, Mr. Chair, may extra charge ito na marireceive ang riders. And tingnan po natin, ano naman yung sanction do sa customers na ganon. Siguro, high-tech naman po tayo. Pag nakita natin na parang practice na yun, ay siguro, iba na natin siya doon sa system. Huwag na natin siyang i-accept, Mr. Chair. And how about move it, Mr. Chair? Mr. Chair, we don't have an incentive also for those kind of incidents, but we're open with the suggestions that the distinguished congressman has suggested earlier. So, Mr. Chair, again po the TWG, if I may suggest, paki-check po, dapat lahat sila pare-pareho. Pag canceled booking, magkano yung share, saan kukunin, saan sisingilin. Mr. Chair, how about fake booking? Nangyayari po ba yon angkas, Mr. Chair? Mr. Chair, by fake booking, ibig niyo pong sabihin, sir, yung pagdating po sa lugar, wala po yung pasahero? Yes, Mr. Chair. Meron po tayong incidents of that, Mr. Chair. Dito po sa ating pilot program, ano po ang ibinibigay ninyo doon sa riders na nabibiktima ng fake booking? Again, Mr. Chair, if you would allow me po to come back with the protocol for this and the pricing and the basis, kung okay lang po, Mr. Chair, I'll have to check lang po with the team. Mr. Chair, PWG, sir, please take note. How about joyride, Mr. Chair?
Mr. Chair, ano rin po yun parang trip booking din po yun, trick booking. So talagang ginagawa namin, risk po kasi talaga ng biker yun sa totoo lang. So tinatawagan po namin kasi yung customer and pag na-contact naman namin, we will try to tell them na wag naman po ganun ang maging dati sa mga bikers natin. Wala Mr. po. Chair, balikan ko lang yung response ng Joyride kanina doon sa canceled, no? Yung nauna. At sabi po ninyo, iniimbestigan. Mr. Chair, on behalf of the riders, pasensya, Joyride, no? Hindi po acceptable yun. Kasi pag nadinig natin yung investigation, hopeless na agad doon yung biktima, yung rider. Pwede po ba ayusin natin, TWG, na wag ganon. Same with fake booking. Kayo po yung proponent, kayo yung business company, dapat may corresponding share para naman protektado po yung ating mga riders. So kung may fake booking, may application naman, at least warningan po ninyo, then next time around, cancelahan po ninyo yung system o yung application doon sa mga ganong gumagawa ng fake booking. Otherwise, hindi natin mapoprotektahan, Mr. Chair, ang mga riders. So, fake bookings. Nangyayari po, how about Move It, Mr. Chair? Mr. Chair, for Move It, wala pong additional payment for the rider for that. Wala po kayong na-experience na fake booking? Meron po, Mr. Chair, na na-experience na fake bookings, pero any adjustment dun sa fare for riders, wala po. Wala. Opo. So, TWG, sir, as Mr. Chair, paki-check po ito, dapat protektado ang mga riders. How about double bookings, Mr. Chair? Nararanasan po ba ng angkas, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, we also have incidents po. Ano po ang protection ng riders kapag nag-double booking yung customers, Mr. Chair? Again, Mr. Chair, with the indulgence of the committee, if we can submit po yung protocol po natin for fake double bookings and similar situations po, Mr. Chair. So, Mr. Chair, TWG, sir, please take note. How about Joyride, sir, Mr. Chair? Mr. Chair, actually, just to qualify po yung sinasabing investigation. After po nung investigate, pareho din po yun Ganun din ang sitwasyon dyan sa double booking. Yun po mga customer, binaban po namin yun. Binablock po namin sila na hindi na makakakuha. Now, we have their contact number and then we also have their identity, at least yung ginamit nilang cellphone nung nag-aano, di ba? So, yun po talaga, binablock po namin yun at hindi sila makakagamit ng sistema. Yes, Mr. Chair, maganda po yon. But how about the protection of the riders? Corresponding share or amount? Ginagawa po ba ng Joyride yun, Mr. Chair? Mr. Chairman, wala po kaming ganong klaseng arrangement Mr. Chair, if I may suggest again sa TWG, please consider this issue. Mr. Chair, thank you. How about Move It, sir, Mr. Chair? Mr. Chair, for Move It, we don't have any additional payment or amount for that po. Pero na-experience din po ng riders ninyo yung double bookings. Yes Tama po, po ba, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair. So far, wala din po kayong protection o na binibigay para sa riders. Para sa Mr. ganun. Chair. Opo. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So again, Mr. Chair, with respect to TWG, kindly consider this issue, Mr. Chair. Nag-aalala na ako Sa dami na i-consider mo, ASEC Mendoza, baka yung may na deadline mo, hindi mo masusunod. So, please take note of that. Yes, Mr. Chair. We will consider it. Yes, please allow this chair to recognize the presence of the Honorable Rodante Marcoleta, Ako muna. representing Sagip Party List. Mamaya ka na mag-clarify. Please continue, Your Honor. Maraming salamat, Mr. Chair. Mari po bang malaman sa angkas, ano po yung pinaka-small motorcycles ninyo in terms of CC? Ilan po? Mr. Chair, my apologies po. I have to check po on the
on the precise requirement po. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa Joyride, ano po yung pinaka-smallest motorcycle ninyo? Mr. Chair, 115cc po. How about Mobit, Mr. Chair? Mr. Chair, 100cc, Mr. Chair. 100cc. Yung po bang 100cc motorcycle, is it capable na mag-angkas siya ng, say, 70 kilograms na back rider? Is it safe or not? Kung hindi po kayo sigurado, sa palagay nyo lamang po. Mr. Chair, hindi po ako sigurado for that, but I think kaya naman po yan kasi dumaan din po sila sa training and skills assessment din po. Mr. Chair, nabanggit ko po ito kasi napakalaga i-consider po yung safety. For example, Mr. Chair, yung rider, ang height ay 5 feet. At ang weight niya ay sabihin natin 50 kilograms. Ang angkas niya, 6-footer, 70 kilograms. Maliit po motorsiklo niya. Unsafe ito, Mr. Chair. So, with all due respect, Mr. Chair, if I may suggest for the TWG to consider this, para kung ako po ay rider, nakaristo ko 110cc, dapat may consider po sa application yung weight nung magbo-booking. Is it possible, Mr. Chair, for the angkas, please? Definitely, Mr. Chair, will consider that po, yung considering the weight of the passenger as among our regulations with the biker po. Yes. Thank you, Mr. Chair. Possible po ito kasi high-tech po tayo eh. Para masigurado po, safe ang rider, safe ang back riders. Mr. Chair, last concern po, nabanggit ko na po ito kanina. Matanong ko lang, Mr. Chair, from Angkas, sa inyo po bang riders, may nabiktima na ng pang-hold up? Meron na po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. How about Joyride, Mr. Chair? Meron po kaming binibigay na sa insurance po sa... Excuse po, Mr. Chair. Sorry po. Please answer the question properly kasi yung pong oras nakakahiya po sa aking mga honorable colleagues. Ang tanong po, Mr. Chair, ang Joyride po ba, may riders na po ba sa inyo na nakaranas ng pang-hold up ng customer? Meron po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. How about Mobit, Mr. Chair? Mr. Chair, yes po. So, Mr. Chair, if I may suggest, pwede po bang may consider ng TWG how we can protect the riders from hold-uppers? Maybe, kung tama po ito, itong opinion ko, mabigyan po ng rights yung riders dahil alam nila yung unsafe location na hindi ko po alam kasi kung paano ito i-apply dun sa magiging study ninyo. Pero kung ako po ang rider at familiar naman ako doon sa lugar na talagang parang napakadelikado, paano po ninyo i-consider na may rights ako na mag-refuse? Hindi ko po alam, pero we have to consider this concern. Mr. Chair, maraming salamat po.